Thursday afternoon, everyone. We keep you company in the next hour as we bring you the day's latest headlines. Ako po, si Denise Tan. Ako naman po si Lord de Vera. Magbiro ka na raw sa lasing, wag lang sa VP tungkol sa kanyang schooling. Confi funds na nilustay sa mga merigirispiatos, dead ba? Pero milyong-milyong pera mula sa mga drug lord daw, nungka. Wala yan. Pero nagpalakad raw sa prof sa San Sebastian, suntukan na lang. Hindi husay sa pag-aaral pero well-rounded life. Yan daw ang habol niya. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas kung well-rounded din ang presidency niya? Dito ka na lang sa programang Bilog Lang ang Iniinom at Hindi Light. Ito na po ang Afternoon Delight. Okay. Matching Well, ba tayo, partner? Matching? Medyo. Matching na matching. Pwede, oo. Okay, ngayong araw na to ay Huwebes, Abril 16. Naku, napakarami nating storya ngayong araw at maya-maya nga lamang ay ihahatid na natin ang mga balita. But first, this from President Bongbong Marcos. That's the chief executive earlier this morning at the rollout of the Biyayang Bigas sa Maynila program. Of course, there have been persistent talks about PBBM's health status. There is even a petition at the Supreme Court to compel the executive secretary to release medical documents and make public the president's quote, true state of health. So, parang nag-waits pa itong siya. Pero di ako believe, partner, dapat mas mabibilib ako ang isang buong sako. Again, if there's one individual whose health is a national security concern, it's the health of the president. At obligado ang buong gobyerno, no, under Article 7, Section 12 ng Constitution na ipaalam ang totoong state. Panahon nila Cory, hindi na raw kailangan secretly magtanong-tanong pa nila, no, or snoop around, to sniff around. Kasi kusa daw nagbibigay ng regular updates. Pero kasi 'di ba sinabi ni Yusek Claire kahapon na di pa ba daw natin nakita, presidente na daw mismo ang nagpakita ng pruweba sa kanyang mga ginawa niya, 'di ba? Tumakbo, 'di ba? Ang dami niyang nag-jumping jacks, pati yung mga reporters hiningal. Ngayon naman nagbubuhat ng sako ng hindi sako, pero mukhang yan, mga 10 kilos siguro yan, Kayo kasi, sinimulan ninyo mga 5 to 10 kilos siguro yan ng bigas. Tamo? Yan ang super president na talagang kayang-kayang to carry the weight of a half sack. Ilang reps kaya yan? Kamusta ang form niya, partner? Kaya ba ng lahat yan? Okay ba yung form niya? Hindi ko masyadong sure kung anong muscle yung tinatarget niya, Oo, presidente. pero delikado yung bakilikod niya, ha? Alright. So, well, from one president to another, ito pa, meron na naman tayong post or image post mula ni US President Donald Trump. Let's take a look. it's actually a repost, It's doubling down actually on yung kanyang talagang mature fight with the Pope. So ito pinapakita na parang binubulungan siya ni Jesus. At reposter from an Irish supporter. Sabi niya, anong sinabi niya ng caption? Sa caption niya, doon sa kanyang repost. Anyway, Ito. Ang nakalagay, I was never a very religious man, but doesn't it seem with all of these satanic, demonic, child-sacrificing monsters being exposed that God might be playing his trump card? Okay, playing on the trump card. Pero hindi natin alam, baka iba yung binubulong sa kanya ni Jesus. Kukunin na kita. Pero check mo yung direct, pwede natin i-full screen. Ay, sayang di makikita. May jawline ni Trump dyan, may jawline siya. Diba? Contoured na contoured. Contoured na contoured. Si Trump ba yan? Oo, kasi alam ko wala nang matagal na yatang nagpaalam ang jawline ni Donald J. Trump. Oo, pero again, partner sinasabi nila, walang ibang, kahit sila Hitler at Mussolini, never spoke out against the man who sits on the high seat in the Vatican, the leader of the Catholic Church. Kahit sila, ay wala ka narinig sa kanila ng ganyan. Etong si Trump, nagdo-double down pa.
Even Ano calling out ano Pope ibig Leo, sabihin? no? Isa lang ang ibig Ano sabihin ibig niyan, sabihin partner. yan? Sabihin mo ba? Bulong mo na lang Hindi. mamaya. Matapos siya bulungan ni Lord, ano ang gagawin ni Lord? Bulong mo din sa akin, Lord. Gayahin natin yung photo. Resorts World Manila. Okay, so before the end of the show later on, we will show you more photographs and memes spawned by the post of the American president. Sorry. My apologies. Dr. Donald J. J for Jesus. Trump. Now, let's shift into serious mode and on to more stories. All right, Manibella's transport strike enters its second day as the group continues its protest against high fuel prices. And for the details, our man on the ground is our mojo, our mobile journalist, Francis Rivera. Francis, saan ngayon ang lokasyon ng protesta ng Manibela at kamusta ang sitwasyon dyan? Magandang hapon, Pops Lord and Denise. Nandito tayo sa nagdahan kung saan yung site mismo ng Manibela. Kung saan yung parang main office nila dito or main area. Nandito tayo sa isang terminal ng jeep no, ng mga miyembro ng Manibela. Actually, parang kalahating araw nga lang sila nag-tigil pasada. At kaninang 11 or 12 sakto, no, mga 12 ng tanghali, natapos na rin yung programa or yung kilos protesta nila. No? Pero kanina kasi tinanong din natin si Manibela Chairman Mar Balbuena kung hanggang anong oras ba yung programa. Sabi, kalahating araw lang. Pero yung tigil pasada daw, buong hapon. Pero ngayon, nakita natin na tuloy-tuloy na mayroon na ngayong nagsasakay na sila ulit ng mga pasahero at bumabiyahe na yung ilang mga tsuper dito sa may nagtahan Maynila. No? At asahan ng araw na talaga magtutuloy-tuloy na rin itong mga pamamasada nila. Kasi kanina, Pops Lord and Denise, may mga motori o mga commuter dito sa side na to. Ayan, dito sa side na to. Nagtitipon-tipon sila or nagkukumpulan sila dito kasi nga akala nila may mga jeep na darating. Pero ang ginagawa ng mga miyembro ng Manibela, inaalalayan sila papunta doon sa may kabilang intersection. Kung makikita nyo after this traffic light, kasi may mga pila naman doon kanina ng mga tricycle kung saan nagsasakay ng mga pasahero. So ngayon, as of now, tahimik at balik pamamasada yung mga tsuper ng miyembro ng Manibela. Okay. Pops Lord, Denise. Sige, Francis, alam natin there was a scheduled 3 days strike talaga. Pero anong mangyayari? Anong plano nila kapag hindi dinggin yung kanilang mga hinihingi, yung kanilang mga hinaing? Yes, Denise. Actually, isa dun sa talagang kinakasama ng loob nila ngayon. Kasi kanina, nakausap natin si Chairman or Manibela Chairman Mar Balbuena kung sa LPG at kerosene natanggal yung excise tax. Bakit hindi raw dito sa mga diesel na araw-araw na ginagamit ng mga super, pangunahing ginagamit nila sa pamamasada. At kung hindi raw talaga mapakinggan, patuloy pa rin yung pangangalampag nila at baka nga may mga susunod pang serye ng tigil pasada or transport strike na isasagawa ang grupo ng Manibela. Okay, Francis, sabi ni Manibela Chair Mar Balbuena, ina-expect daw nila mga 300,000 hanggang 500,000 daw ang maaring sumali sa protestang ito nationwide. Sa iyo bang unang ocular, sa paningin mo ba, aabot o may ganong posibilidad ang dami ng mga sasali o sumasali sa kasalukuyan? Pops Lord, ramdam na ramdam yan kahapon, kung saan marami tayo mga kapatid na commuter na na-stranded sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. At isa nga dun sa talagang pangunahing rason, talagang kasi nagtigil pasada itong grupo ng Manibela. So yun yung sinasabi kanina din ni Chairman Mar Balbuena na over 100,000 din kasi ang miyembro ng Manibela, hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi maging sa iba't lugar dito sa Pilipinas, sa bansa. Kaya, pakiwari natin talaga, Lord, na talagang mukhang masusunod kung nationwide at lahat magsama-sama talaga na
transport strike, baka mahirapan din talaga yung commuter. Pero ang ginigit kasi nila, kung nahihirapan ng commuter, mas nahihirapan naman daw sila. Kasi wala nang araw talaga silang kinikita sa araw-araw nilang pamamasada. Oo. At, Francis, yes, sir. okay. Nung kailan ba itong humirit ako kahapon nga yata yun na kung may pagkakataon ko pakitanong yung yung- leader ng piston kung ano nga bang dahilan kung bakit hindi sila Magsama. maaring magsama halimbawa nitong manibela. Okay, so talagang obviously kung sa gobyerno ay wala ng unity, pati daw sa transport sector ay wala pa ring unity kasi divided raw itong mga grupong ito. Halimbawa, maliban sa manibela, may piston, magkakahiwalay yan ng mga kilos protesta. Pati ito pang sinasabi na United National Public Transport of the Philippines, UNPTP. Okay, ito naman, ang statement naman nila daw, hindi raw sila sasali sa maingay at conflict, kundi dadaanan daw sa dialogue, action, and unity. Ano ba yung sabi nila sa kung ito nang mo yung aking paki, Francis? Yes. Actually, Lord, yun yung una ko concern. Kanina nakita ko si Chairman Mar, kahapon kasi sabi ko kahapon nagsagawa ng kilos protesta rin yung grupong Piston. Tapos ngayon, kayo naman din nagsasagawa nga ito 3 araw. Ang tanong ko pa nga, bukas ba may aasahan kaming mas malaki kasi magsasama kayo, kayong dalawa. Sabi naman ni Chairman Mar, isa daw nila yung Piston sa mga ipinaglalaban kasi isa lang din daw talaga ipinaglalaban nila. So, hinihintay na lang daw nila kung papakinggan sila ng gobyerno. Pero ang tanong ko nga, bakit hindi sila nagsasama sa isang kilos protesta? Oo, Kumbaga, para yung mas joint, solid. kumbaga joint na sila na andyan yung miyembro or andyan yung grupo ng Piston at yung grupo ng Manibela. Pero ayun nga lang din sabi sa atin, marami daw kasi mga miyembro, hiwa-hiwalay yung miyembro at hati yung Manibela siya Piston. So kung sakali raw na mangyari yon, baka magkita raw sila dito na lang sa malapit dito sa may Menjola para isang panawagan na lang daw. Pero wala pa siyang nabigay na date sa atin kung kailan yun Pero yun nga, open naman daw siya na makipag-isa or maging united ang kanilang panawagan ng kabilang grupo na Piston. Kumbaga ang bola ay nakaikamo din na. Ayun. Oo. Parang Kamodi. kumbaga, kung gusto mo, pwede silang magkita-kita tayo, magsama-sama tayo sa may Menjola. Parang gano'n, So kung kailan yan ang wala pang sagot. Oo. Pero Francis, ano Parang to? Avengers. Ha? Parang ano? Avengers na walang Parang gasolina. Avengers. Assemble sila. Okay, yes, Denise, Francis, sorry. ano tong balita na may natanggap daw na pagbabanta yung ilang miyembro ng Manibela? Yes, kahapon, Denise, yun yung kinukwento naman sa atin ni Chairman Mar, na hindi na nga talaga maiwasan maging emosyon, dahil maging emosyon ni Chairman Mar. Kasi yung mga miyembro daw, sa isang particular na city dito sa Metro Manila, ayan, nagkilos protesta sila at meron daw isang official o government official mula dito sa LGU na to kung saan pinagmumura at di umano pinagmumura at pinagduduro itong mga miyembro ng Manibela na nagkikilos protesta at nagtitigil pasada. Base pa nga doon sa kwento ni Chairman Mar, pinakiusapan pa sila nitong government official na bumalik na kayo sa pagbabiyahe, tigil yun na tigil pasada kasi marami na raw yung naapektuhan na mga commuter doon sa specific area na yon. Kaya talagang labis yung galit ni Chairman Mar kanina, Kaya hindi yung sa interview nga natin kanina sa kanya, hindi na rin talaga niya maiwasan na magmura at talagang maluha doon sa sinapit ng kanyang mga kamiyembro doon sa isang city dito sa Metro Manila. Sorry Francis, yung sinasabi nyo na member ba ng LGU, tama ba? Has this person been identified and nag-reach out na rin ba si Kamar doon sa LGU na yon and other members of that
Yes, actually, isa sa mga government official, sinabi niya naman kung sino at may posisyon din kasi itong government official no, ng LGU mula sa Kamanapa. So at kanina pinapangalanan siya ni Chairman Mar no at based on sa naging pahayag niya parang wala rin ata sila nakuhang action or kahit man lang daw paumanhin doon sa nangyaring insidente o yung pagduduro dito sa mga miyembro ng Manibela kahapon na nangyari. Actually kanina rin bumisita dito yung ilang mga representative ng CHR no ng kung saan nga dinulog din ni Chairman Mar yung nangyaring insidente no at ayon niya sa CHR under investigation. Aalamin nila kung ano ba talaga yung nangyari at aalamin din nila yung side nitong government official sa isang LGU at titingnan nila kung ano yung maaaring action kasi sabi kanina ng CHR na nakausap din natin hindi daw dapat na tanggalan ng karapatan sa pamamahayag at paglalabas ng kanilang saloobin itong mga nakikilos protesta lalo na kung wala namang nilalabag na batas no at kung meron yun nga yung hold ng CHR kung merong permit na magwelga o magkilos protesta sila bakit sila pipigilan at bakit sila papaalisin. Alright, so sa huli, basta driver, ngayon kanya-kanyang striker. Maraming salamat sa iyong ulat ang ating mobile journalist Francis Rivera. Meanwhile, the government of the city of Manila is providing free rides for commuters affected by the transport strike. And for details, we have our mobile journalist, Jazz Paredes. Jazz, okay, nauna pa, bago pa pinlano to ng gobyerno ng Pilipinas, ginawa nauna na ang City of Manila. Gaano karami ngayon ang nakikinabang sa libreng pasakay? Yes, Top Lord and Denise, magandang hapon. No? Nandito nga tayo sa incident post para sa Oplan Libreng Sakay ng Manila LGU. And actually, Top Lord, and sa ngayong araw, wala pa tayong naitatalang nakinabang dito sa ating libreng sakay dahil ang kanila daw sistema, once na merong reported na stranded passengers, ay saka sila pupunta para doon personally simulan yung kanilang libreng sakay. Pero kahapon, nung nag-start yung ating Oplan Libreng Sakay, ay nasa 109 passengers yung naisakay nito, no? And kung makikita nyo sa aking likuran, Lord, one of the reasons din kung bakit wala din tayong stranded passengers ay dahil patuloy naman yung mga pumapasada natin mga jeep, mga buses, and yung mga e-trike. So wala rin tayong mga nakita or nalaman ng mga stranded passengers and wala rin sa kanilang report. Pero sa ngayon, until 5 or 8 p.m., depending daw kung magkakaroon man ng tigil pasada around 5 p.m., ay patuloy pa rin silang naka-standby kung magkakaroon nga ng stranded passengers o magkaroon ng biglaang tigil pasada. Dahil sa ngayon nga raw, Pops Lord and Denise, ay talagang naka-standby sila dahil hindi rin sila mabigyan ng eksaktong oras kung magkakaroon pa ba ng tigil pasada ngayon or magkakaroon ba anong oras man kung magkakaroon man. Pero ang anticipated talaga natin for this day is yung Paco Rotonda, no? So if ever down magtigil pasada ito at kagaya kahapon, ay ang tatakbuhin ng kanilang ruta ay mula Nagtahan hanggang Paco. And ito mga nakita nating units sa likod, ay tatlo dito is from the MDR. 80 yung capacity nito. Meanwhile, yung dalawang mas lilit na units on my left side ay 15 yung capacity. And meron pa rin tayong naka-standby na 5 from the MPD or wala sa kapulisan para well-prepared na sila sakaling meron nga tayong maitalang stranded passengers ngayong hapon. Jazz, parang napahiya ako doon Ang intro ko, kala ko kasi ang ilibre sakay na yan ay yung sa service contracting ng mga jeepney. Truck pala ito. Ito pala pang-responde pala ito sakaling maraming magiging stranded. At yung area na yan ay malapit sa City Hall. Maraming nasa stranded sa lugar na yan. I should know. Oo, kasi yung area na yan, by the time dumating na ang mga jeep dyan, punuan na kasi nasa sunod-sunod ng mga eskwelahan sa Taft Avenue, yung mga malas sa estudyante na nandiyan sa may Loton area bago umakyat ng bridge, wala na. Unless lalaki ang gusto nyo lumaki ang braso ninyo, kakasabit sa jeep. So, ano yung nakasulat na check-in dyan sa likod mo, Jazal Paredes? For the yung check-in ng mga police na mag-standby dito sa station na to. And ang kanila daw kasing sistema, parang every shift,
may darating na mga kapulisan, then mag-check-in sila dito sa booth para yun parang attendance nila. So, magkahiwalay yan. So, sa left side yung tarpaulin natin for incident post. So, dito lang tayo nakatayo sa may check-in area nila. Pero isang tent lang yan, Lord. Ayan. Sorry, matanong ko lang, Jazz, ano? Sabi mo kasi kanina pag may mga stranded passengers, how is that being monitored? Hanggang anong oras may umiikot na dun sa particular routes para talagang mabantayan nila yan? Yes, Denise, no. Actually, yan din yung clarify natin sa Good question. Manila Disaster Risk Reduction Management kanina, kung paano ba yung kanilang sistema. Since ang expected nga din natin na today, marami tayong stranded passengers since day 2 pa lang ng strike. Pero pagdating natin dito ay wala pa nga tayong reported na stranded passengers and dito naka-standby nga yung ating mga vehicles para sa libreng sakay. And according sa kanila, ay meron daw tayong mga naka-standby na mga tao dun sa 14 stations. And particularly, meron din tayong naka-station doon sa Paco and sa Nagtahan. So kapag meron daw nag-report through their coordination, magkakasamang MPT, Manila Traffic and Parking Bureau, and ang Manila Police District, nagdilibot, rumoronda doon sa areas na iyon, ay pag naka-receive sila ng information dito na meron ng stranded passengers, ay saka lalarga itong ating mga sasakyan para puntahan yung location na may stranded. Pero for now, no, ang kanila pa lang daw direktiba na na-receive na ruta na kanilang possible na puntahan if may stranded passengers, ay itong Nagtahan to Paco. Pero possible naman daw magdagdag sila ng ruta if ever na meron ding locations na marami ding stranded passengers, most especially na yung mga nalaman natin na yung parte ng Manibela is from Paco, Blumentritt, and San Andres. So if ever na from these 3 locations daw ay meron ding tigil pasada, for sure magdadagdag sila ng, for sure or possible silang magdagdag nung kanilang ruta for these locations. Denise and Lord. At sana dumadaan din sana sa sa may Kalaw kasi ang daming nag-a-apply na seaman diyan. Punong-puno ng mga commuters yung area na yan. At Nagtahan pa ako. Tapos anong daan niyan, Bale, Jazz, sa Taft Avenue? Yes, Lord. Tama ka dyan. Okay. Yung mga truck na yan, kamusta kaya yung paano, parang medyo mataas siya, no? So may hagdan ba na Pwede mo man nakaprovide? lapitan, Jazz? Oh, Jazz, baka pwedeng silipin natin kung kaya ng Yes, camera. silipin natin. Magta-truck tour tayo, hindi tayo house tour ngayon. Oo, truck tour. Ayan. Truck tour. So, medyo mataas na sa ito yung kanilang tarpaulin. So, truck siya na malaki. Ang tawag daw na nila dito is Hercules. And ito yung pinakamalaking may capacity. And ito siya yung hagdan na pwedeng akyatan ng mga passengers. So, ito yung capacity sa loob. And Jazz, ngayon, paki-flip yung camera mo, Jazz, para makita natin yung loob. Yan. ayan. Ayun. Yan. Ayan siya. So, dito yung hagdan. Medyo mataas nga siya kung tutuusin. And ayan yung capacity niya sa loob. Patingnan so, mo 80 daw upuan, Jazz. Ipasok mo kung kaya, i-forward mo pa yung camera ng konti. Yan. Ayan. Aba, papasok rin si Jazz. Aakyat at sasakay ba si Jazz Paredes? Jazz, may tanong ako. Meron bang kasama dun sa pagsundo o driver lang ang dadating? Meron bang pwedeng umalalay dun sa mga senior or PWD na nangangailangan ng tulong? Yes, Denise. No? So, pumasok na tayo sa loob. Ayan. Para makita natin kung gaano kalaki. And yes, Denise, no? Hindi lang naman daw yung driver yung kasama for the assistance. Actually, yung mga nakastandby natin dito from the MDR, ay yung ilan sa kanila, hindi naman lahat, syempre may mga nakaantabay pa rin dito sa station sakali may tumawag, ay kasama sila to assist. And kasama nila yung NPD kung sakali nga doon may PWD or senior citizens na may kailangan ng assistance. And actually, yung driver din nitong truck na Hercules ay from the LGU din. So, dagdag na rin sa assistance if ever na may mga situations tayo na kailangan talaga ng manpower. Oo. Jazz, okay. Ang tanong ngayon, halimbawa, so may rumisponde na dito sa area nito maraming stranded commuters. So pupunta na lang doon banda sila basta, itong truck na yan? O pwede bang parahin pag dumadaan? Paanong sistema ba exactly, Jazz? Yes, Lord. Actually, yan din ang tanong ko kanina. Since ang sabi ko, ang expected ko rin is libreng sakay. Pwede silang pupunta dito para direkta na dito naman galing sa Cartilla para makasakay at makapunta doon sa route. Pero dahil nga ang sistema nila is sila ang pupunta doon sa stranded passengers, ang explanation nila sa atin kanina, kapag ka daw mayroong isang flock ng stranded passengers, sila ang pupunta. Pero if ever daw na, kunyari, dito sa station na to papunta sila, yes, on the way, may madaanan sila din na stranded passengers or maraming hindi makasakay, ay willing naman daw silang isakay dito on the way. Pero
Yung pa isa-isa lang na pick up and hindi natin pa natanong kung i-accommodate ba nila. Pero they're willing to accommodate as much as possible sa lahat ng affected naman daw na commuters, Lord. Mga ilan kaya ang mauupo dyan, Jazz Paredes? Pwede ba standing? Sa ngayon daw, Lord, na tinanong natin, 80 yung capacity, ito lang from this truck. 18. So medyo malaki siya. Oo. Itong tinutatayuan ko, meron pa siyang Nakatayo ka ba talaga, extended, Jazz? Nakatayo ka? Yes, Oh, mataas sir. Nakatayo pala. ako. So, pwedeng tumayo. So pwede ngang... Kunyari punuin. siksikan. Yes, kung kakailanganin, ay pwede naman siguro ang standing, pero baka yung mga staff daw, yung mga LGU na lang yung tumayo, since prior walang talagang hawakan. makaupo yung commuters. May- Jazz, walang hawakan, Jazz? Wala siya. Pero Ah. pwede naman itong bakal, kasi lang di siya safe. If ever na magkulang man daw yung capacity nito, at yung mga nakaantabay pa, since bale 8 yung units, 5 meron pa tayong nakaantabay na mobile, wala sa kapulisan, magdadagdag din daw ng mga e-trikes mula dun sa Manila traffic para at least ma-accommodate pa ng mas marami. If worst case scenario lang naman ito, kung talagang magkukulang itong truck pa nito and yung mga additional units na prepare natin. Jazz, gaano ka komportable yung temperatura dyan sa loob? Ayan. Subukan nating maupo. Subukan Sige nating nga. maupo. Mainit, mainit? Para makompleto natin yung experience. Mm. Sa ngayon, since kanina pa kasing 5 a.m. nag-start itong ating itong desk na nasa likod ko. So ito ring mga units na to is hindi lang 5 a.m. no, simula kahapon pa sila nag-stay dito. So ito possible na kaya din sa sobrang tagal na rin nakapark dito and mainit na. Actually, medyo mainit na yung upuan and ito bakal din. So mainit din. Mm. Pero dahil mahangin naman yung breeze, yun lang yung bumabawi. Pero yung upuan and Bakal yung ba yung upuan? medyo mainit. Parang kahoy. Yung kahoy siya. Mm. Kahoy. Jazz, Pakita ko sa okay. inyo. Hanggang kailan magtatagal itong programang ito? Sa ngayon, no, tinanong natin if kung sakali ba na ngayon nga ay wala tayong maasahan ng mga Nag-freeze. Oo, baka sobrang nalamigan doon sa kinaroroonan ng ating mobile journal dyan, malapit sa, well, talagang literally stone's throw away from the Manila City Halls. Si Jazz Paredes. Thank you, Jazz Paredes. Now, as fuel prices remain high, goods and services continue to take a hit. This includes the tourism sector, which is also feeling the impact of rising costs. Mobile journalist Fatima Baduria has a story. Bakasyon season na sana pero imbis na lumakas ang kita, tumumal daw ang negosyo ng mga travel and tour organizers sa gitna ng krisis sa petrolyo. Ang inaasahang peak season para sa mga mamamasyal, dismaya ang dala sa mga travel organizers na katulad ni Ann. Imbis kasi na dumami ang bookings ngayong summer, nabawasan dahil sa krisis. Laki ng tinaas ng mga van rentals natin. So, magiging resulta po is napipilitan talaga kaming magtaas ng event fee. Tinaas namin sa mga 100 to 200 lang para kahit papaano is matuloy pa rin kahit papaano. Nakikipagtulungan na si Ann sa kapwa niyang organizers. Diskarte raw nilang pagsamahin ng mga grupong babiyahe sa parehong lugar para mapuno ang van at mapaghatian ng singil sa transpo. Imbis na i-cancel namin yung dahil kulang kami. Kasi syempre hindi naman namin maitakbo yung isang tour ng kulang. So talagang ginagawa namin ng paraan para makipag-collab sa para maituloy pa rin talaga siya. Kwento naman ni Ramil, hindi raw maiwasan ang unti-unting pagtaas sa singil ng van rental service niya kasabay ng pagmahal ng gas. Ngayon, nasa 4,000 pesos na ang itinaas ng service nila depende sa layo. Biyahe ko from Bataan to Manila, nakakuha ko ng 8,500, which is dapat normally 7,500 or 8,000 yung kuha namin. Walang natira sa akin, ma'am. Talagang paluwal. Yun yung nakakalungkot. Maraming namamahalan sa singil nila, kaya naman naisipan ni Ramil mag-offer ng all-out deal kung saan driver at van na lang ang babayaran sa kanila ng kliyente. Hiwalay na sasagutin ng kliyente ang toll at gas na kakailanganin. Dating na nung magkakarga na ng diesel, diyan na sila napapahinto. Parang sabi nila, grabe, ang taas talaga ng konsumo ng diesel. Kumbaga sa diesel na lang napupunta yung pera, yung rates. From at least 3 times to 4 times a week. Ngayon, parang isang beses na lang sa isang linggo yung bookings namin.
Hiling nila mabalik sa dating sigla ang negosyo. Magbababa rin naman daw sila ng singil kapag nagmura ang gas. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang mukha ng balita. And it is time to take our first break. And as we do so, we bring you the global headlines from the Associated Press at magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. The clock is ticking on the 10-day U.S. ceasefire with Iran, with Treasury Secretary Scott Bessent warning the U.S. intends to boost its effort to inflict economic pain on the U.S. adversary. A top commander in Iran threatens to halt trade in the Gulf region if the U.S. doesn't lift its blockade on Iranian ports. Pope Leo is again emphasizing the need for peace despite criticism from President Trump over the Pope's stance about war in Iran. In the midst of his trip to Africa, the Pope emphasized his visit to the Great Mosque of Algiers as a symbol of peaceful coexistence. Powerful storms ripped through parts of Michigan, damaging multiple buildings in Ann Arbor. The National Weather Service says winds of around 70 miles per hour toppled trees and power lines. This rare tropical plant, nicknamed the corpse flower, is back in bloom at a greenhouse in Massachusetts. It's beautiful to look at, but its nickname comes from an odor that some compare to rotting flesh. One man says it's more like stinky diapers. And you are still tuned in to Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. Alright, a week after the Navotas sanitary landfill caught fire, authorities are coordinating to manage the fallout. Mobile journalist Arles De Los Santos is literally on the scene. No? Anong stage ng cleanup ginagawa dyan, Arles? At basing on the fact na naka-face mask ka. Ang sabi ng DNR, back to normal na raw ang air quality, pero mukhang pagbabasehan suot mong face mask, parang may COVID pa rin dyan. Yung hangin, hindi maganda. Actually, Lord, it's giving that, yung lagi naka-face mask para nga sa kaligtasan, Kasi, Lord, mula sa 60% lamang na apektadong bahagi ng landfill, dito nga sa Navotas Sanitary Landfill, ay umabot na ito sa 70 to 80% ang nasusunog dito, Kumpara yan, sa bilang ng hektarya ay nasa humigit kumulang 30 hektarya na yan, Kaya naman nararamdaman ng Navotas City, Malabon at yung mga karatig na lugar nito, gaya na lamang dito sa Obando, Bulacan, ang usok na nakasusulasok daw, bunsod nga nitong sunog na nangyari sa landfill na ngayon ay nasa ika-6 na araw na. Kanina, Lord, ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na talagang silipin at maglakad mismo doon sa landfill. To be honest, mabaho, maalikabok at talagang nakasusulasok yung amoy. Parang nga tayong nasa war film kung tutuusin. At nakikita natin doon mismo yung mga basura na nasusunog dahil yan doon sa combustion ng mga gaseous na mga laman noong landfill na iyon. Kaya naman naaalarma ang lokal na pamahalaan ng Navotas at yung mga tributaryo nito para sa kalidad ng hangin. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo naka-face mask ngayon. At dito tayo ngayon sa Obando National High School kung saan ngayon ay nananatili ang nasa 365 na mga individual. Ito yung mga apektado na pinapaalalahanan din na paulit-ulit nga kung maaari ay mag-face mask. Actually hanggang dito naaamoy natin yung lakas o yung usok mula doon sa landfill. Pero hindi na raw ganoon kalakas kumpara noong mga naunang araw. Kaya kanina,
nahingi na rin ng tulong yung Navotas City Local Government Unit doon sa DPWH para tulungan sila sa pag-apula rito. At Lord, hindi na tubig ang kanilang primary na gagamitin para maapula yung sunog, kundi gagamit na sila ng smothering. Yung lupa at putik para matanggal na daw talaga yung oxygen source na siya namang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang pag-apoy. Kasi di ba sa ilalim daw ng lupa galing yung apoy, Arles? Pero teka, I stand corrected. So wala ka sa Navotas ngayon, nandyan ka sa may Obando, Bulacan kasi dyan pumupunta yung hangin, tama? Yes, actually Lord, magkatabi lang, no? Doon kanina, mula Navotas, Malabon, and then itong Obando, talagang magkakadikit lang, no? At yun yung mga tributaryo, yung mga apektado na mga lugar nito ang nagpapatuloy na sunog at syempre yung usok na hinahangin. Sabi pa nga ni Secretary Vince Dizon, may mga balita siyang natanggap na umaabot daw hanggang doon sa Bataan yung usok mula rito. Arles, how is the residents, yung mga naapektuhan dyan, how are they being supported? Alam ko may mga namimigay na rin ng face mask, pero what about the protection for the eyes? Kasi alam ko yung toxic gas can also irritate the eyes. Some can cause blindness din daw, ano? Sa ngayon, Denise, actually dito, kung nasan tayo ngayon, may mga senior citizen tayo. Actually sila, in a way, hindi naka-face mask. No? May mangilan-ngilan lamang, higit lalo doon sa mga nakatatanda. Pero yung kanilang protection for the eyes, wala tayong nakikitang ganyan dito. No? Ang pinaka-safe space for them sa ngayon ay yung evacuation center. Dahil sa kabuuan ng Obando, Bulacan, ay nasa mamigit kumulang 3,000 pamilya na yung apektado at kinakailangan nga na lumikas. And then yung Navotas City Local Government ay nagbigay naman sila ng face mask at ayuda doon sa ating mga kapatid, yung mga kapatid natin dito sa Obando, Bulacan. At actually, kailangan din daw mapag-usapan dito, Lord, kung sino nga ba yung namamahala doon sa landfill bago ito tuluyan na tumigil sa operasyon noong 2025. Ito yung nakikita ninyo na mga tubig dito, Lord, sa likuran ko. Ito ay galing doon sa Philippine Ecology Systems Corporation. Sila yung PhilEco na tinatawag. Pero ayon sa barangay, ay tubig lamang yung kanilang ipinigay. Though they're still asking ng pananagutan kung sino nga ba dapat. Dahil kasama dapat doon sa ECC nila kapag aabandonahin na o tatapusin ang operasyon ng landfill ay kailangan nga ng rehabilitation dito. Kagaya na lamang ng paglilinis o pagtapal dito and syempre yung pagtatanim ng puno kung maaari. Ano nga raw ba dahilan kung bakit hindi sinarado o hindi pa sinasarado at ina-abandon yung area na yung property ning kasi di ba 2025 pa nag-expire yung franchise. Dapat wala na raw sila dyan eh. Actually, Lord, on 2025 nung itigil ng Philippine Ecology Systems Corporation yung kanilang operasyon sa landfill at hindi na naituloy yung nakatakda ng safe closure nito dahil nag-withdraw daw ang kumpanya sa isinumite nitong safe closure and abandonment. Kaya naman, ang resulta niyan, ito yung nangyari. May mga ilan daw na mga piraso at syempre yung mga pwedeng mag-trigger nga ng sunog kapag naiinitan at kapag lumilipas yung panahon na pwedeng maging sanhi ng sunog which is kinalabasan nga nitong sitwasyon ng landfill sa ngayon. Kaya naman kaninang alas 11 ng umaga kinumpirma ng Navotas LGU na magkakaroon sila ng technical meeting kung saan ipatatawag mismo ang PhilEco para malaman kung ano nga ba talaga yung nangyari dito. At kung magpapatunayan nga na meron silang pagkakamali, ay pwede silang maharap sa administrative, civil at criminal charges. Depende sa bigat ng kanilang paglabag. Sang-ayon pa rin sa RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at paglabag sa Clean Water Act. Dahil kasama daw sa mga apektado na yung tubig mismo na nakapaligid doon sa landfill. Arles, yung notice of violation ba laban sa PhilEco Ecology Systems, ito ba yun para sa sunog lang o previously na bigyan na sila ng notice? Lord, at least dito ay ang alam natin hindi pa tayo nakakakuha ng information kung meron pa sila mga previous records on that. Pero yung hoping talaga yung Navotas Local Government Unit na makausap sila patungkol dito. Kasi in a way, parang contested din daw yung pag-aari ng lupa kung saan nakatirik yung landfill na ito sa Navotas City. And syempre, kapag kanyang contested and then inabandon na, kailangan masigurado kung sino talaga yung hahabulin. Pero ang makukumpirma naman natin ay yung PhilEco, yung huling nag-pursue or nagpatuloy ng operasyon nito, not until nung magtigil nga sila noong 2025. Arles, paki-describe naman sa amin yung anong klaseng sulasok yung naaamoy ninyo. Ito ba, alam naman natin yung amoy nung nasusunog halimbawa ng mga
mga kahoy, mga dahon, papel, etc. Di ba? Pero may amoy chemical ba Yung na distinct amoy dyan smell o ba? something worse? Actually, Lord, pagpasok pa lang natin doon sa landfill ay medyo may amoy ammonia na, no? Ammonia. Matapang yung amoy sa dibdib. Kaya ako actually, personally, kailangan kong magsuot ng 2 face mask. And then, paglakad natin, dire-diretso kasama sina Secretary Dizon at yung ibang mga katuwang pa, no, na ahensya ng pamahalaan, mas bumaba. Actually, mabaho talaga, no? Halo-halo, parang may amoy plastic, na may amoy lupa, alikabok, and syempre, medyo nakakairita rin sa balat noon, and syempre iniisip natin kapag lumipad ito or hinangin, mas malaki talaga, no, yung prone na makapagdulot ito ng sakit. Kaya yung mga lokal na pamahalaan ay pinapaalalahanan yung kanilang mga residente na kung maaari magsuot nga ng face mask. Pero mabaho talaga, Lord, malakas yung amoy, and knowing na hindi ka nakakakita ng mismo yung naglalagablab na apoy, wala tayong nakitang ganyan, kundi yung parang nanggagaling talaga siya sa ilalim and sumisingaw, na pag naamoy mo talagang masakit sa ilong. Oo. Ammonia. Alam mo ba kung saan ginagamit ang ammonia sa daily use? Yun yung mga pag hinihimatay ka. Di ba may pinapaano ka ng ammonia na nasa bulak? Pero delikado rin kasi yun if you inhale high levels of it. Mabilis lang para pang ano Oo. lang. Isipin mo ano pang kaamoy ng ammonia. Ah, Yung mga CR, mga terminal ng bus. Yung mga sa probinsya. Yun talagang ammonia na solid yun. Diba? Oo. I suppose mas malala pa itong naamoy ngayon ni Arles de Los Santos, ang ating mobile journalist na napaagiting at nag-iingat dahil naka-face mask. Maraming salamat sa iyo, Arles de Los Santos, sa Gulat Live mula sa Ubando, Bulacan. At this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. Motorists may see another round of fuel price cuts next week as global oil prices remain steady despite tensions in the Strait of Hormuz. An industry source told the Philippine Star diesel prices could drop up to 15 pesos per liter, while gasoline may decline by nearly 3 pesos per liter. Energy officials said the trend could hold if market conditions remain stable, but warned any escalation in the Middle East may quickly push prices back up. Iranian military advisor Mojtaba Khamenei has warned that Iran would target and sink U.S. ships in the Strait of Hormuz if Washington moves to police the key shipping route. Mohsen Rezai, a former Revolutionary Guards commander, made the statement amid the U.S. reports of a military blockade and a fragile ceasefire following weeks of conflict in the region. Rezai also said any American ground action would be met with hostage-taking and claimed Iran does not support extending the current ceasefire. And China has deployed vessels and a floating barrier near the entrance of Scarborough Shoal in the South China Sea, according to a report by Reuters. Satellite images indicated the presence of Chinese fishing boats and a naval or Coast Guard ship, along with barriers spanning the shoal's entrance. The Chinese Defense Ministry has not immediately responded to Reuters to request for comment on the reported deployment or its timing. Now again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. April 16th, 2007. A gunman opens fire on the campus of Virginia Tech, killing 32 students and faculty members before killing himself. The number of victims made the shooting the deadliest in modern U.S. history. 1947. The country's deadliest industrial accident takes place in the harbor of Texas City, Texas. That's where the ships Grand Camp and the High Flyer, both carrying ammonium nitrate fertilizer, each explode a day apart. The blasts and resulting fires kill 576 people and injure 5,000 others. 1917. Communist revolutionary Vladimir Lenin returns to Russia, ending years of exile in Switzerland. Months later, Lenin's Bolshevik movement seizes power, establishing what becomes the Soviet Union. 1889. Charlie Chaplin, whose comic tramp character made him one of the first big movie stars, is born in London. 1996. Britain's Prince Andrew and his wife Sarah, the Duchess of York, better known as Fergie, announce they are getting a divorce. 1964. Also in Britain, the Rolling Stones released their debut album, The Rolling Stones, England's newest hitmakers. And 2003. I would be content in the sense that
And I gave the game of basketball as much as I could give it physically. Basketball great Michael Jordan plays his last NBA game as he and his Washington Wizards lose to the Philadelphia 76ers. Today in history, April 16th, David Melendi, The Associated Press. Okay, you're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the day, pasok pa rin sa theme na egg for the week, is egg pie. Sarap yung egg pie. Natikman mo na kagad? Kalahati na nga. Nanlamang ka na? Hindi naman. Kumbaga, pinagbibigyan lang kita. Ayan. Sige. Gusto mong kanin? Pwede. Tsaka baka may noodles dyan. Hindi naman noodles. Gusto mo ng, well, hotdog, tsaka Kanin sinangag. canton, tapos egg pie. Egg pa rin naman yan. So parang hot silog. Ay, Pero very creamy Oo ang nga ano, eh, mukha naman. ang yung loob niya. Yan, ano masabi mo? Di ba? Sosyal. Huwag niyo napansinin itong disgrasya sa ibabaw. Pero hindi siya yung mga, you know, sometimes when you buy egg pie, yung parang matigas na matigas yung crust sa ilalim. Yun yung mga Masaya. karton na nila ginagamit. Diba? Anong kulang? Wala, hindi nga, sabi ko sa hindi nga masyado matamis eh. Kanin? Hindi Kanin. masyado matamis? Alam na. Tita Denise, dapat magkaroon ka ng food review Ano? na vlog. Yan ang mga ano mo. Tita tries it. Hindi matamis. Ano yung isa? Ano? Hindi masyado matamis. Hindi masyado matamis. May isa pa eh. Hindi masyado maalat. Yun ang mga binabantayan natin dapat talaga eh, na Hindi konsumo. yun eh. May isa pa eh. Maalala ko eh. Basta, Basta sige. isa. Hindi matamis. May isa pa. I-remind nyo kami doon sa inyong sa comment section natin. Okay. Here are some stories now on social media. On the Philippine Star via Joyful Wellness, when the world feels unsteady, a wellness perspective on the US-Iran conflict. Aba, ano ibig sabihin yan? So, basically dito, remind lang tayo na we have to stay grounded kahit sa kung ano man nangyayaring uncertainty ngayon sa buhay natin. And how do you do that? You have to stay informed, but at the same time, you have to know how to balance that. So, stay informed, but limit exposure. So, hindi naman daw dapat every day you're consuming the breaking news, yung headlines. Don't prolong your stress. Diba? Hindi buong araw kailangan bantayan yan. Avoid scrolling. Kung nanood ka na sa TV, huwag mo nang hanapin pa on your phone. Paano yung mga tao na trabaho ang gawin yun? Ayun na nga. Diba? Oo. Dapat Pero, may hazard pay yung mga ganun. tayo na lang yun. Wag nyo na pong gawin yun sa pang-araw-araw. Wag nyo nang dagdagan dahil it also has an effect daw on, ito pala, because it also has an effect on your body. So knowing about it, yung reaction ng katawan mo kagad is parang more of survival instinct kasi may threat response. So it raises your Cortisol levels. heartbeat. Pwede rin yung cortisol, which is the stress hormone. Ako marinig ko pa lang si Trump, tumataas yung cortisol levels ko. Parang gusto kong manakit. Ganon. Oo, pero yun wag na nga, pag nasa-stress ka daw kasi, it tends to leave people feeling tense, fatigued, or uneasy. So, unnecessary stress talaga. Lalo na sa mga kasama mo sa bahay. Nagpapasalamat pala ako sa tropa kong si Chick Nidoy, no? Marion Ladja, ano masabi mo dyan? Ayun. Trump, 45-47, make America great again. Naku po. Ayan, ha? In case you missed the point, may nakasulat pa sa likod talaga na, Trump. Bakit? Oo. Tapos saan siya gawa? Saan? Ay, tinatanggal na yung mga label na made wala in China na. eh. Oo. Baduy. Pero sige, speaking of Thank you, Trump, Chick. Okay, speaking of Trump, silipin natin. Trump. Today's Eyes on the Sun. Okay, today's edition, this is because Donald says he is really a doctor. Silipin Tama. natin. If it looks like Jesus, talks like Jesus, and walks on water like Jesus, it must be a Red Cross doctor. Parang sinabi rin ni Enrile dati. If it looks like a duck, walks like a duck, it must be a communist. Ayun. Next. What doctors look like. Ayan, ha?
Kamukha raw ni Jon Stewart yung pasyente, sabi. Ganon. Di ba, ibang J yung sinabi sa comment section eh. Oo, Jepstein. Ayun na nga. For President Trump, yan ang itsura ng doktor. And to everyone else, the usual, yung mga naka-scrub suits, naka-white Hindi ko coat. alam kung ano mas nakaka-insulto. Yan o yung defense niya na, hindi naman si Jesus yun eh. I thought of myself as a doctor. Oo. Yung blatant no? Ay, nako. Anyway, Tuwang-tuwa siya, no? Kala niya yata painting yan. Red Cross Na daw, akala niya may pinaghirapan, kinalaman sa merong nagtsaga talaga na i-paint yan in oil on canvas. Okay, next. Need to show you guys this painting of my doctor water skiing. Oo, di ba? Jesus walking on water. All right, next. Donald Trump claims he thought AI photo depicted him as Red Cross worker, not Jesus. A common A mistake. common mistake. Yan. Para tayo nasa The Pit niyan nasa kanan, di ba? Or ER na series. Pero nasan pa rin yung glowing hands? Pero ako, matatakot ako. Pag buklat ko ng mata ko sa ospital, at yan yung mga ganyan yung Ngayon itsura ng makita mga mo, oo doktor. naman, siguro. Tapos wala namang kumikinang-kinang pa yung mga kamay. aura nila. Oo. Ibig sabihin nun, mumultuhin kita, Dinista. Ay, wag naman sana ganun. Okay, next. Meron pa pala. Meron pa. Meron pa daw. Sino nasa likod? Ay! Pinalitan na nila yung Sino na yung nasa likod? Hindi ko makita. Pero I know that's Jeffrey Epstein. Sa kaliwa, that's Ghislaine Maxwell, yung babae. Hindi ko makita iba. Sila Netanyahu, Netanyahu yung sila nasa Putin. kanan. Oo, Tama ba? si Ghislaine Maxwell. Oo. Sino pa ba yung iba? Hindi ko makita eh. Charlie Kirk yung nasa taas. Charlie Kirk. Oo. Kasi namaalam ng si Kirk. Oo. Ay, meron pa pala. Congratulations to the Cornell School of Medicine Class of 2026. Nagkataon lang ng mga mukhang hippie ang lahat. At mukha silang mga karpentero sa disyerto. Ganun. Okay, send us your signs at afternoondelightON@gmail.com. Huwag kayong malito pag nakita niyo yung mga photos. Kita mo talaga, no? Itong Trump administration talaga provides material for late-night comics sa Amerika. Napadali ang buhay nila. Okay, that'll have to do it for us this Thursday, April 16. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Alright, join us again tomorrow, 2 p.m. Sorry po sa mga hindi natin nabati. Bukas, promise. Parang promise si Donald Trump of ending all forever wars. Ako po si Lord De Vera. Kapatid, we are one news all sides all the time. Wala nang side ang egg pie and have a delightful afternoon.